kanyang pagpapatuloy, kinausap ni Duke Agnes ang anak niyang si Joshua at sinabi nito na narinig niya daw na nakatanggap si Joshua ng isang royal decree mula sa emperador mismo. At tinanong niya si Joshua kung totoo ba daw ito. Masaya namang sumagot si Joshua at sinabi niya sa kanyang ama na totoo daw ito. At sinabi niya na plano niya sanang gugulin ang mga araw niya sa Academy ng tahimik ngunit wala daw siyang may dahilan tungkol sa imbitasyon ng Duke sa kanya. Tumugon naman si Duke Agnes at sinabi niya na mukha daw hindi naman ganoon ang sinasabi ng mukha ni Joshua. At dahil daw yun ang sagot ni Joshua, patanong niyang sinabi na ang ibig bang sabihin nito ay aalis na ang kanyang anak na si Joshua mula sa Academy at pupunta na sa The Imperial Night Order gaya nga ng kagustuhan ng emperador. Nakangiti namang sumagot si Joshua at sinabi niya na kung tutuusin daw, siya ay walang iba kundi isang walang kapangyarihan na mamamayan ng imperyo kung kaya susundin niya ang kagustuhan ng emperador. Napangiti naman si Duke Agnes nang marinig niya ang isinagot ng kanyang anak at nagsalita. Sinabi niya na kung ganoon daw ay dapat daw alagaan ni Joshua ang sarili nito. At tumayo na si Duke Agnes. Tinanong naman ni Joshua na kung aalis na ba kaagad si Duke Agnes nang makita niyang tumayo ito. Sumagot naman si Duke Agnes at sinabi niya kay Joshua na tutal naman daw ay nakumpirma na niya ang totoong intensyon ni Joshua, tapos na daw ang kanyang sinadya dito sa Academy. Bigla namang nagsalita si Ariston at patanong niyang sinabi na kung bakit naman daw nakakainip ang usapan ng mag-ama. Nagulat namang napalingon si Duke Agnes kay Ariston. Nagsalita naman ulit si Ariston at sinabi niya na dahil tapos naman daw ang usapin nila ni Joshua, itinanong niya na kung pwede na ba daw niyang ipagpatuloy ang sa kanya ngayon. At bigla siyang tumayo at nilapitan niya si Joshua at nagsalita. Sinabi niya na nagagalak daw siyang makilala si Joshua. At tinanong niya ito kung kilala ba daw siya ni Joshua. Nakangiti namang sumagot si Joshua at sinabi niya na kilala niya daw ang isang mapagmataas na knight ng Avalon, si Ari Bronstein. Napahanga naman si Ari sa sagot ni Joshua dahil nakita niyang napaka-relax pa rin daw ni Joshua matapos siya makilala nito at pinuri niya ito. Tumugon naman si Joshua at sinabi nito na nakatakda pa rin naman daw kasi na magkita sila ni Ariston kung kaya hindi na daw siya tatakas pa. Tumugon naman si Ari at sinabi niya na gusto niya daw ang guts na meron si Joshua. At bigla itong nagpalabas ng kanyang bloodlust kay Joshua at nagsalita. Sinabi niya na kung ganoon daw ay dapat daw na panindigan ni Joshua ang mga sinabi nito. At sabihin daw ni Joshua sa kanya ng diretsahan kung talaga ba daw iniisip nito na isang basura ang rapier. Tiningnan lang naman siya ni Joshua habang nararamdaman nito ang bloodlust ni Ariston at napabugtong hininga na lang at nagsalita. Sinabi niya kay Ariston na hindi daw niya iniisip na isang basura ang rapiers. Gayunpaman, naniniwala daw siya na wala ng sandata ang mas makahihigit pa daw kaysa sa sibat. Nagulat naman sina Duke Agnes at lalo na si Ari Bronstein nang marinig nila ang mga sinabi ni Joshua. At napangiti na lang si Ariston at walang kaano-ano ay nilakasan pa niya lalo ang kanyang bloodlust. Nagulat naman si Joshua sa ginawa ni Ari Bronstein. At habang nagpapalabas ng isang malakas na bloodlust si Ariston ay sinabihan niya si Joshua na ang lakas naman daw ng loob nito para sabihin ang ganitong bagay sa harapan pa niya mismo. Bigla namang napahinto si Joshua sa lakas ng bloodlust na ipinapalabas ni Ari Bronstein. Nagsalita naman si Joshua sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ito daw pala ang bloodlust ng isang tao na nasa antas ng pagiging master. At hindi siya makapaniwala sa inilalabas nitong pressure. Ngunit mayroon daw siyang ability para makayanan ang ganitong antas ng bloodlust. At makikitang nagpalabas si Joshua ng kanyang malakas na enerhiya ng mana para masangga ang inilalabas na bloodlust ni Ariston. Nagulat naman si Ariston sa ginawa ni Joshua at makikitang nagsimula ng maglakad si Joshua palapit sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Ariston na ganito lang kadali itong nagagawa ni Joshua. Nagsalita naman si Joshua at sinabi niya na hindi na daw mahalaga pa kung walang may kumikilala sa kanyang paniniwala. At sinabi niya rin na siya na daw mismo ang magpapatunay na ang mga sibat ay mas dakila kaysa sa iba pang mga sandata. Nanginginig naman sa kagalakan si Ariston nang masaksihan niya ang kayang gawin ni Joshua at sinabi niya sa kanyang pag-iisip na imposible daw itong mangyari. At hindi siya makapaniwala na nagagawa ng isang 10 taong gulang na bata ang maglakad papalapit sa kanya habang sinasangga ang kanyang diwa. At lalo pa siyang na-excite na tila bang hindi na niya mapigilan ang kanyang katawan sa panginginig sa sobrang tuwa.
Makikita naman si Joshua na nagtatakang nakatingin kay Aristan habang nanginginig ito. At biglang nagiba ang hitsura ni Aristan at siya ay napatawa ng napakalakas na parang isang demonyo. Nang napansin ito ni Joshua ay patanong niyang tinawag ang pangalan ni Ari. Hindi naman siya pinansin ni Ari at patuloy lang itong nagsasalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na hindi na daw katakataka kung bakit tinatawag si Joshua na isa sa pinakadakilang mana user. At kung isang araw daw ay maabot na ni Joshua ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Magiging matamis din ba daw na parang isang prutas si Joshua sa oras na maabot niya ito? At ano daw kaya ang pakiramdam kung pipitasin na ang prutas na ito? At hindi na daw makapaghintay pa si Ari na ipakita kay Joshua ang kawalan ng pag-asa sa lalong madaling panahon. At napaisip siya na kung ano ba daw ang gagawin ni Joshua sa oras na maramdaman na niya iyon. At patanong niyang sinabi na kung magmamakaawa ba sa kanyang buhay si Joshua kung mauwi siya sa bingit ng kanyang kamatayan. At sinabi niya rin sa kanyang pag-iisip na kailangan niya daw muna itong tiisin. Kailangan niya daw muna itong tiisin hanggang sa dumating ang panahon daw na yon. Bigla namang nagsalita si Duke Agnes. Sinabi niya kay Aristan na tama na daw ito. Nagulat naman si Ari nang napansin niyang nagsalita na ang Duke at nilinggan niya ito. Sinabi niya na nakalimutan niya daw na nandito rin pala si Duke Agnes. At inihinto na ni Aristan ang kanyang ginagawa. Tinawag naman ni Duke Agnes si Joshua at sinabi niya na kung ganoon daw ang gusto ni Joshua ay pinapayagan niya daw itong umalis sa academy. At kung sigurado na daw ito na pumasok sa Imperial Night Order, ay kailangan niya daw na makaangat kaagad kahit man lang sa 3rd Battalion. Napaisip naman si Joshua nang marinig niya ang kagustuhan ng kanyang ama, at nagtataka kung bakit gusto nitong makaabot siya kaagad sa 3rd Battalion. Napangiti na lang si Joshua at hindi na kinwestiyon ang kagustuhan ng kanyang ama at inilagay nito ang kanyang kanang kamao sa kanyang kaliwang dibdib, tanda ng respeto at paggalang, at nagsalita. Sinabi niya na kung ganoon daw ang gusto ng kanyang ama ay tutuparin niya ito at naiintindihan niya ito. Lumipat naman ang eksena sa Agnes Duchy. At makikita ang isang tao na may basang tela sa noo nito at makikita si Vanessa na nakahiga sa isang kama at masama ang pakiramdam habang tinatawag nito ang pangalan ni Babel. Bigla namang nagsalita si Chiffon na nasa kanyang tabi at tinanong niya si Vanessa na kung namamroblema rin ba daw ito. Tumugon naman si Vanessa at sinabi niya na si Babel daw na kanyang anak ay ipinatawag sa The Imperial Palace, at sa lahat ba naman ng lugar ay doon pa siya pinapunta. At tinanong niya si Chiffon kung sino ba naman ang hindi mamamroblema tungkol sa bagay na yon. At sinabi niya rin na ang mga sinabi daw ng kanyang asawa sa kanya na si Duke Agnes at ang biglaang pagpapatawag sa kanyang anak na si Babel sa Imperial Palace, ang lahat daw na ito ay hindi niya inaasahan. At hindi rin daw siya makatulog tuwing gabi dahil sa anxiety. At ang lahat daw na ito ay nangyayari dahil sa kaawa-awang batang yun na karapat-dapat sa parusang mas masahol pa kaysa pagpira-pirasuhin. Malungkot naman siyang tiningnan ni Chiffon at bakas sa mukha nito na naaawa siya sa kalagayan ni Vanessa. At iminungkahi niya kay Vanessa na aalis daw siya patungong Accardi. Nagulat naman si Vanessa nang marinig niya ang sinabi ni Chiffon at napabangon siya sa kanyang kama at nagsalita. Sinasabi ba daw ni Chiffon na kikilos siya na mag-isa na wala ang pahintulot ng kanyang asawa na si Duke Agnes? Lumuhad naman si Chiffon sa harap ni Vanessa, tanda ng respeto at paggalang, at nagsalita. Sinabi niya na sa ganito daw na sitwasyon, hindi lang daw maglalagablab ang mahabang plano ni Vanessa, tulad ng pinangangambahan nito. Ngunit baka mamatay din daw siya sa mga kamay ni Duke Agnes dahil dito. At sa halip daw na naghihintay sa kanyang kamatayan, hindi ba daw mas maganda na direkta na lang daw siyang pupunta doon kahit na mapaparusahan siya dahil dito? Nagsalita naman si Vanessa at ipinaalam niya kay Chiffon na ang Imperial Palace ay isang mapanganib na lugar. At maaari daw magwakas ang kanyang buhay sa isang iglap lang. Bigla namang hinawakan ni Chiffon ang kamay ni Vanessa at nagsalita. Sinabi niya na nalimutan na daw ni Vanessa na siya ay isang miyembro rin ng The Imperial Night Order noon. Kung kaya naman hindi na daw kailangan mag-alala ni Vanessa sa kanya. At kahit daw na magwakas na ang kanyang buhay dahil dito, ay masaya niya daw na gagawin ito para lamang kay Vanessa, sabay halik sa kamay nito. Bakas naman sa mukha ni Vanessa ang pag-aalala na may halong lungkot nang marinig niya ang mga sinabi ni Chiffon sa kanya at siya ay nagsalita. Sinabi niya kay Chiffon na mangyari daw sana na bumalik ito ng ligtas sa kanya.
Nakangiti namang tumugon si Chiffon at sinabi niya kay Vanessa na kung ganoon daw ang kagustuhan niya ay susundin niya ito. Lumipat naman ang eksena na makikita si Joshua na nag-eensayo gamit ang isang mahabang patpat na tulad ng isang sibat. At sa lakas ng kanyang pagkakahampas ay nasira nito ang kahoy na ginagamit niya pang ensayo. At bigla siyang napahinto at napangiti nang maalala niya ang paghaharap nila ni Ari Bronstein. Sinabi niya na hindi daw siya makapaniwala na si Count Sten daw ay isang malaking baliw. At mapahanggang ngayon daw ay nakakaramdam pa rin siya ng pangingilabot pagkatapos nun. At maliban daw dun, sa hula niya, ang rason daw kung bakit siya sinabihan ni Duke Agnes na umangat kaagad sa antas ng 3rd Battalion ay dahil daw siguro na ang mga miyembro ng 1st hanggang sa 3rd Battalion ng The Imperial Knight Order ay nabibigyan ng peerage ng emperador mismo. At ang ibig daw sigurong sabihin ni Duke Agnes sa kanya ay magkaroon daw ito ng isang bagong peerage, at iwanan ang Agnes Duchy na kung saan nakatakda na para kay Babel na maging susunod na successor niya at bumuo na lang ng isang bagong pamilya. At bigla siyang may naramdaman na isang presensya sa kanyang paligid at napalingon sa kanyang likuran. At mabilis siyang kumilos at itinapon ang hawak niyang patpat sa direksyon na kung saan naramdaman niya ang presensya ng isang tao. At pasiga niyang tinanong na kung sino ba daw ang nandyan sa loob. Bigla naman siyang napatigil nang walang may sumagot sa kanya at napabugtong hininga na lang at nagsalita. Nakangiti niyang sinabi na baka daw ay imahinasyon niya lang ito. At mukha daw medyo sensitibo lang ang kanyang pakiramdam ngayon sa araw na ito. At siya ay biglang nagulat nang may narinig siya na mga hakbang na nagmumula sa loob at palapit ito ng palapit sa kanya. At makikita na isang tao ang lumabas at nagsalita. Sinabi niya na kahanga-hanga daw si Joshua. At kumpiyansa daw siya na hindi siya matutuklasan o mararamdaman ni Joshua sa pagkakataon na ito. Ngunit mukha yatang naramdaman pa rin siya ni Joshua. At makikita na si Zero pala ang taong lumabas mula sa loob at mukha yatang nataman siya sa tiyan ng patpat na ibinato ni Joshua. At napatawa na lang ito at nagsalita. Sinabi niya kay Joshua na kung natamaan daw siya sa ibang party ng kanyang katawan ng patpat na ibinato nito, ay malamang daw ay malalagay siya sa isang masamang sitwasyon. Tinanong naman siya ni Joshua kung bakit ba daw siya nandito at bakit ba daw pumunta dito si Zero nang walang pasabi. At kinuha nito ang kanyang patpat mula kay Zero. Sumagot naman si Zero at sinabi niya na dahil daw may lumabas na isang issue. At isa pa daw sa dahilan kung bakit siya pumunta dito para hanapin si Joshua ay dahil daw may nakuha silang isang bagong impormasyon tungkol sa komisyon na binayaran ni Joshua sa kanila. Tinanong naman ni Joshua na kung ano daw uri ng issue ito. Tumugon naman si Zero at ipinaalam niya kay Joshua na aalis daw siya saglit sa Accardi, kung kaya mukha daw matatagalan siya bago makuha ang impormasyon na ni-request ni Joshua sa kanya. At isa pa daw, ipinaalam niya rin kay Joshua na ang tanging tao lang na makakahawak ng impormasyon tungkol sa The War God na si Draxia Bell Grace ay walang iba kundi siya. Bigla namang nagsalita si Joshua at sinabi niya na ang rason daw kung bakit aalis si Zero ay dahil sa Thrawn Principality. Nagulat naman si Zero nang nabanggit ni Joshua ang tungkol sa Thrawn at tinanong niya ito kung paano daw ito nalaman ni Joshua. At hindi daw siya makapaniwala na malalaman kaagad ito ni Joshua base lamang sa kaunting pag-uusap nilang dalawa. At pinuri niya si Joshua dahil talaga daw nakahanga-hangang tao ito. Nagsalita naman si Joshua at sinabi niya na magandang timing daw ito. Dahil nais niyang dagdagan pa ang oras sa paghahanap niya ng The Red Coin. Sinabi niya na 3 taon lang daw ang kakailanganin niya para mahanap ang The Red Coin. Ngunit dahil nga nakatanggap siya ng Imperial Decree mula sa Emperador mismo para makapasok sa The Imperial Knight Order, ay kakailanganin niya munang lumipat ng tahanan. Tinanong naman siya ni Zero na kung totoo ba daw na nakatanggap siya ng Imperial Decree mula sa Emperador mismo. At sinabi niya na mukha daw marami pa silang gagawin na dalawa ni Joshua. At kung ganoon daw ang kaso ay ayos lang. Wala na daw sila sigurong may magagawa pa tungkol doon. At bibigyan niya na lang daw ng marami pang oras si Joshua tungkol sa The Red Coin. At ipinaalam niya rin kay Joshua na ang kanilang organisasyon daw ay ginagawa rin ng lahat tungkol sa trabahong ito. Kung kaya wala na rin daw silang panahon pa na mag-alala para kay Joshua. At kung gayon daw, sa palagay ni Zero ay oras na para sabihin niya ang bagong impormasyon na ini-request ni Joshua sa kanya. Tinanong naman siya ni Joshua kung ano daw yon. Sinabi naman ni Zero na talaga daw na masusurprise si Joshua pag narinig niya ito.
Nagsalita naman si Joshua at sinabi niya na pinapa-excite naman daw siya lalo ni Zero tungkol sa impormasyon na sasabihin nito. At tinanong niya ulit ito na ano ba daw uri ng impormasyon ang sasabihin nito. At sinabi na nga ni Zero sa kanya ito. Tungkol daw ito sa The War God na si Draxia Belgrace. Sinabi niya na may nakalap daw silang impormasyon na si Draxia Belgrace daw ay mayroong isang uri ng relasyon sa Avalon Imperial Family. Nadismaya naman si Joshua sa kanyang narinig na impormasyon at tila bang hindi siya nasisiyahan tungkol dito. Napakamot na lang sa pisngi si Zero at tinanong niya si Joshua kung bakit hindi daw nasurpresa si Joshua sa ibinigay niyang impormasyon. Sumagot naman si Joshua at sinabi niya na alam daw ng lahat ang tungkol sa bagay na yon. Nagulat naman si Zero nang marinig niya ang sagot ni Joshua at tinanong niya si Joshua na kung alam ba daw nito ang relasyon na mayroon si Draxia Belgrace sa Avalon's Emperor na si Marquez. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya ang pangalan ng emperador at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ibig sabihin daw ay mali ang kanyang pag-aakala, dahil akala niya ay nauugnay si Draxia Belgrace sa 4th Prince na si Kaiser Van Britain. At sa halip daw ay isang espesyal na relasyon sa pagitan ng kasalukuyang emperador na si Marquez Van Britain at Draxia Belgrace. At bigla siyang may napagtanto na isang bagay. At para masigurado niyang tama ang kanyang iniisip ay tinanong niya si Zero na kung naniniwala rin ba daw ang organisasyon nila na The Moon Door tungkol sa impormasyon na ito. Sumagot naman si Zero at sa totoo lang daw, naniniwala sila na ito ay may mataas na antas ng kredibilidad. At dahil daw ito sa relasyon sa pagitan ng ama ni Draxia na si Demero Belgrace at ng The Swallow Empire Imperial Family. At nagsalita si Joshua sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang sagot ni Zero. Sinabi niya na tama daw ang kanyang iniisip, na si Emperor Marquez daw ay sinusubukan makialam sa The Swallow Empire. Sinusubukan daw ni Emperor Marquez na patalsikin sa trono ang kasalukuyang emperor ng The Swallow Empire na si Verona Belgrace at ilagay si Draxia Belgrace bilang kapalit sa trono. Ang The Undefeated War God. Ang isang tao na ang mga kasanayan ay halos magkapantay sa antas ng isang master. Draxia Belgrace. Ang pagpapatuloy. Makikita na nakangiting sinambit ni Ariston ang pangalan ng pamangkin ng kasalukuyang emperador ng The Swallow Empire, si Verona Belgrace. At habang hawak-hawak nito ang kanyang sandata na rapier ay patanong niyang sinabi kung bakit daw ba kailangan niyang gumawa ng isang bagay na nakakainis para lamang sa isang single family. At tinanong niya ang mga knight na nasa kanyang harapan kung ganoon din ba daw ang kanilang iniisip. At makikita ang lahat ng mga knight ng The Swallow Empire na pasugad na sa kanya habang sumisigaw ang mga ito. Pasiga nilang sinabi na ang lakas naman daw ng loob ni Ariston na insultuhin ang kanilang emperador na si Verona. At hindi daw nila mapapatawad ito. Tumugon naman si Ariston at sinabi niya na kung ganoon daw ay wala na siyang magagawa pa. At sa tingin daw niya ay dadanak ng dugo sa lugar na ito, dugo daw ng mga knight ng The Swallow Empire. At mabilis na siyang kumilos at bigla na lang nawala sa harapan ng isang knight. Nagulat naman ang knight nang makita niya na wala na si Ari sa kanyang harapan at mula sa likuran nila ay bigla na lang itong nag-slashed attack gamit ng kanyang rapier. At makikita na direktang nataman ng isang knight sa likuran at isa-isa silang pinatumba ni Ariston sa isang mabilis na pag-atake. Sumigaw naman ang isang knight. Iniutos niya sa lahat ng knight na gawin ng shield formation. At makikitang mabilis naman itong sinunod ng mga knight at gamit ng kanilang mana, gumawa sila ng isang mana shield. Sinubukan naman ni Ari na atakihin ito ngunit hindi niya magawang mabasag ang kalasag na ginawa ng mga knight at siya ay napahinto at nagsalita. Sinabi niya na gumagamit daw ang mga knight ng isang kakaibang teknik. At kung ganoon daw, ay hayaan daw siya nilang ipakita rin ang kanyang kakaibang teknik na meron siya at mangyari daw na tingnan nila itong mabuti. At tinatawag niya daw ito sa pangalang. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil may biglang tumawag sa kanya na isang tao mula sa kanyang itaas. At sinabi nito na mukha daw nag-e-enjoy si Ari ngunit wala na daw silang oras. At mula sa itaas makikita ang isang tao na pasugad na at aakmang aatakihin ang mga knight mula sa itaas. Nagsalita naman si Ari at sinabi nito na nandito na rin daw siya sa wakas. At nag-slash attack ito at direktang natamaan ang mana shield na ginawa ng mga knight at ito ay nabasag. Si Duke Tremblin pala ang pangalan ng taong dumating na kasama ni Ariston.
At sinundan pa niya ito ng isa pang pag-atake gamit ang kanyang teknik na tinatawag na diving strike. At lumikha ito ng isang malakas na pagsabog at makapal na alikabok. Napaubo naman at napatikip ng bunganga at ilong si Ari at sinabi niya na ang alikabok daw ay hindi maganda sa kanilang respiratory system. At habang pumapalakpak siya ay sinabi niyang palagi daw siyang napapahanga sa mabilis at matinik na paggalaw ni Duke Tremblin. At kahit daw na nagkakaedad na si Duke Tremblin, malakas pa rin daw ito at kumikilos na parang nasa prime pa rin niya. At makikita si Duke Tremblin na nakatayo sa likod ng makapal na alikabok pagkatapos niyang umatake. Nagsalita naman si Duke Tremblin. Patanong niyang sinabi na kung bakit ba daw hindi ito siniseryoso ng mabuti ni Ari Sten. Avalon Empires, 5 Duke Families, Gesalt con Tremblin, naging isang master 20 taon na ang nakakaraan, isa sa 3 pinaka-maimpluwensyang tao sa Avalon. Sinabi rin ni Duke Tremblin kay Ari na nasa border area daw sila. Ngunit hindi pa rin daw mababago ang katotohanan na nasa gitna sila ng teritoryo ng mga kalaban. At tinanong niya si Ari kung hindi ba daw siya masyadong kampante. Nakangiti naman sumagot si Ari at tinanong niya si Duke Tremblin na kung ano ba daw kasi ang pinag-aalala nito. Dahil hindi naman daw sila inutusan na pasukin ang Swallow Empire at dalhin pabalik ang ulo ng Emperor na si Verona. At ang walang kwentang trabaho daw na ito ay hindi nangangailangan pa ng mana. Bigla namang sinigawan ni Duke Tremblin si Ari at sinabi nito na ang mga knights daw ay dapat gawin ang kanilang trabaho sa abot ng kanilang makakaya. Nagulat naman si Ari Sten at nagsalita sa kanyang pag-iisip pagkatapos siyang masigawan ni Duke Tremblin. Sinabi niya na nakakaasar naman daw ang matandang ito, at hindi daw nakakatuwa si Duke Tremblin sa kabila ng kanyang kasanayan. At si Duke Agnes daw ay mas nakakatuwa pang makasama, lalo na daw sa tuwing iniisip niya ang oras na makakatikim si Joshua ng kawalan ng pag-asa. At siya ay napangiti na lang sa tuwa habang iniisip niya ito at sinabi niya na sana daw ay mabilis nang mahinog si Joshua dahil hindi na siya makapaghintay. Bigla naman siyang nagulat nang magsalita ulit si Duke Tremblin. Tinanong siya ni Duke Tremblin na kung bakit ba daw sinambit ni Ari Sten ang pangalang Draxia Belgrace. At tinanong niya rin ito na kung nakalimutan na ba daw ni Ari ang pag-uutos ng Emperor sa kanila na mag-ingat daw sila sa kanilang mga sinasabi. Napatanong naman si Ari na kung paano daw narinig ni Duke Tremblin ang kanyang mga sinasabi. At bakit daw ang ganda pa rin ng pandinig ng isang matanda na si Duke Tremblin. At sumagot siya sa tanong ni Duke Tremblin. Sinabi niya na nasabi lang daw niya yon dahil nagugustuhan niya ang sitwasyon na meron sila sa ngayon. At ang hindi lang daw niya maintindihan ay kung ano ba daw ang mawawala sa Avalon Empire para makisama sa mga laro ng pasaway na batang si Draxia. At sa tingin daw niya ay hindi rin daw sila maloloko ng ganito lang kadali. Tumugon naman si Duke Tremblin. Sinabi niya na hindi na daw mahalaga kung maloloko sila o hindi. Ang kailangan lang daw nilang gawin ay sundin ang ipinag-uutos ng kanilang kamahalan at gawin ang mga gusto ni Draxia. Bigla namang tumalikod si Ari at habang papaalis na siya ay nagsalita. Paulit-ulit niyang sinabi na tama daw si Duke Tremblin. At patanong niyang sinabi na kung ano ba daw ang posibleng mangyaring mali habang pinaglalaroan sila ng batang si Draxia na gustong maging emperor ng Swallow Empire. At dahil daw ito ay pag-uutos ng emperador, ay wala na daw siyang may magagawa pa kahit na maseksak pa siya ng isang kutsilyo sa kanyang likuran. At patanong niyang sinabi kay Duke Tremblin na kung bakit ba daw hindi pa sila umaalis, hindi ba daw sinabi nito na wala na silang sapat na oras. Napabugtong hininga na lang si Duke Tremblin pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ni Ari at sinabi niya na sa wakas daw ay nauunawaan na niya ang mga sinabi ni Evergrande. Sinabi daw ni Evergrande sa kanya na bantayan daw si Ari ng mabuti dahil hindi daw niya malalaman kung saan si Ari tatakbo. Bumalik ang eksena sa Avalon Empire Academy. At sinabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip na siya daw ay mag-a-apply para maging dropout at sasabihin daw niya ang kanyang huling pamamaalam. Ngunit bigla siyang napatanong kay Icarus na nasa kanyang harapan na kung seryoso ba daw ito sa mga sinasabi nito. Pasiga namang sumagot si Icarus at sinabi niya na oo daw, maglilingkod daw siya kay Joshua kung kaya mangyari daw na isama siya nito. Tinanong naman siya ni Joshua na kung alam ba daw nito kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi. At kahit pa daw na ang pinanggalingan ni Icarus ay isang karaniwang tao lang, walang pag-aalinlangan daw na si Icarus ay isang ganap ng maharlika sa ngayon.
At kahit pa daw na ganoon, tinanong niya si Icarus kung gusto pa rin ba daw niyang maging isang tagapaglingkod niya. Pasiga pa ring sinabi ni Icarus kay Joshua na oo, at kung aalis daw si Joshua mula sa academy at pupunta sa Imperial Palace ay sasama rin daw siya kay Joshua papunta doon. Napabugtong hininga naman si Joshua at napaisip. Sinabi niya na kahit nakakatuwa daw na pagmasdan ang magandang paglaki ni Icarus sa tabi niya ay mahirap pa rin daw ito sa ngayong sitwasyon. Namula naman ang mukha ni Icarus nang marinig niya ang sinabi ni Joshua at nagsalita. Tinanong niya si Joshua kung bakit ba daw bigla-bigla na lang niyang sinasabi ito. Nagsalita naman si Joshua. Sinabi niya na maging honest daw si Icarus sa kanya, dahil malamang daw ay ayaw talaga ni Icarus na maging tagapaglingkod niya. At tinanong niya ito na kung ano ba daw ang tunay nitong layunin. Nakayuko namang sumagot si Icarus at sinabi niya na gusto lang daw niyang patunayan ang kanyang sariling halaga habang nasa tabi siya ni Joshua. Nagtataka naman si Joshua sa isinagot ni Icarus sa kanya. At tinanong siya ni Icarus na hindi ba daw ay inalok siya ni Joshua na maging subordinate niya. Sumagot naman si Joshua at sinabi na oo, inalok daw siya nito. Napangiti naman si Icarus sa sagot ni Joshua at sinabi niya na kung isasantabi daw ang pangalan ng pamilya ni Joshua, naniniwala daw siya na si Joshua ay lalakas pa lalo hanggang sa punto na malalagpasan pa niya ang pangalan ng pamilyang Agnes. At kailangan daw niya dapat na patunayan ang kanyang sariling kakayahan upang tumayo katabi ng isang tao na nasa ganoong antas. At sa oras daw na mapatunayan niya ang kanyang halaga, umaasa siya na gagamitin daw siya ni Joshua sa isang pinakaangkop na paraan batay sa sariling paghatol ni Joshua. Napangiti naman si Joshua matapos niyang marinig ang sinabi ni Icarus at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na kung papatunayan daw ni Icarus ang kanyang halaga sa kanya, si Icarus daw ay talagang isang natatanging individual. At wala na daw may mas maaasahan pang tao kaysa sa pagsama ni Icarus sa kanya. At tinawag niya si Icarus at sasabihin na niya ang kanyang sagot sa inalok ni Icarus sa kanya. Masaya namang sumagot si Icarus sa kanyang tawag sabay tawag kay Joshua na Panginoon. At nakangiting sinabi ni Joshua na tinatanggihan niya daw ang alok sa kanya ni Icarus na maging tagapaglingkod niya. Napatanong naman si Icarus na kung bakit daw siya tinanggihan ni Joshua. Dahil ba daw ay sa tingin ni Joshua na wala daw siyang silbi bilang tagapaglingkod niya. At kahit na daw, wala namang may mawawala kay Joshua dahil dito. At hindi daw niya ito sinabi para makakuha ng isang gantimpala. At tulad nga daw ng kanyang sinabi kanina, gusto lang daw niyang patunayan ang kanyang halaga. Nagsalita naman si Joshua, sinabi niya na hindi naman daw sa ganun. At sa halip ang kabaliktaran daw. At si Icarus daw ay isang katangi-tangi na bata at masasayang lang daw ito kung sasama siya sa kanya. At kung gusto daw talaga ni Icarus na patunayan ang kanyang sarili para kay Joshua, ay subukan niya daw itong gawin na siya lang. Baguhin daw ni Icarus ang academy na may iwan niya at pwede rin daw nitong gamitin ang kanyang pangalan kung kinakailangan. At sa halip daw na maging tagapaglingkod niya si Icarus, iminungkahi niya na ang pananatili daw ni Icarus sa academy na ito, na naglalaman pa rin ng malawak na kaalaman, kahit na may mga tiwoli ay mas makakatulong daw para sa paglaki ni Icarus. Napatulala naman si Icarus at hindi na makapagsalita matapos marinig ang mga sinabi ni Joshua sa kanya. At nilapitan siya ni Joshua at hinawakan siya sa kaliwang balikat nito at nagsalita. Sinabi ni Joshua sa kanya na hindi daw niya gusto sa kanyang mga tao na maging tulad ng isang tagapaglingkod. Lumaki naman ang mga mata ni Icarus nang marinig niya ang sinabi ni Joshua at napangiti na lang ito pagkatapos. At hinawakan ang kamay ni Joshua at nagsalita. Sinabi niya na naiintindihan daw niya ang gusto ng kanyang Panginoon na si Joshua. At sisiguraduhin niya na mapapatunayan niya ang kanyang halaga sa academy na ito. Lumipat ang eksena na makikita ang mga magagandang bulaklak na namumulaklak at may kamay ng isang tao ang humawak sa mga ito. At makikita ang isang napakagandang babae at ito'y nagsalita. Sinabi niya na tingnan daw ng kanyang ama ang mga bulaklak dahil ang mga bulaklak daw na ito ay namumulaklak ng napakaganda. Swallow Empire Third Princess, Yerona Belle Grace. Tumugon naman ang kanyang ama at sinabi niya na tiyak daw ang kanilang ganda at namumukadkad daw sila ng napakaganda. Nagulat naman si Yerona nang makita niya ang kanyang ama na bakas sa mukha nito na mayroong malalim na iniisip matapos magsalita. At tinawag niya ang kanyang ama at nagtanong. Itinanong niya na kung iniisip ba daw ulit ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang uncle na si Demero.
Napabugtong hininga naman ang kanyang ama at nagsalita. Sinabi niya na kung ibibigay niya ang trono sa kanyang kapatid na si Deme-ero, iniisip niya na kung magiging mas masaya kaya ang mga tao sa Swallow Empire. At pakiramdam daw niya ay magiging mabuti rin ang relasyon ng Swallow Empire at ng Thrawn Principality, kung ang kapatid niya daw ang susunod na mamumuno sa Swallow Empire. Nag-aalala namang nakikinig si Yer-Ona sa mga sinasabi ng kanyang ama at nagsalita. Sinabi niya na bagamat hindi daw niya mahuhulaan ang lahat sa kanyang mababaw na pangunawa. Kung ang uncle niya daw na si Deme-ero ang magiging tagahalili sa trono, ang mga tao daw ng Swallow Empire ay higit na magdurusa kaysa ngayon. Nagulat naman ang kanyang ama matapos marinig ang kanyang mga sinabi at ang kanyang opinyon tungkol dito. At nakangiti ring sinabi ni Yer-Ona sa kanyang ama na sa araw daw na yon, noong unang beses niyang lumabas mula sa palasyo kasama ng kanyang ama, ay hindi daw niya malilimutan ang mga tunay na ngiti ng mga tao. At ang kanilang mga ekspresyon daw na puno ng tunay na papuri para sa kanyang ama. At hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at sinabi niya na ginawa daw ng kanyang ama ang lahat ng makakaya nito sa ngayon. At sinabi niya rin na ang kanyang ama daw ay ang araw ng imperyo, at isang ama sa kanya na wala na daw siyang ibang ipagmamalaki pa. At sinabihan niya rin ang kanyang ama na magpatuloy daw ito sa paggawa ng mas mahusay pang mga gawain. Kung kaya huwag daw nitong parusahan ang kanyang sarili. Dahil siya na kanyang anak at ang mga tao ng Swallow Empire ay hindi gustong makita siya na nahihirapan ng ganito. Natutuwa namang nagpasalamat sa kanya ang kanyang ama matapos marinig ang lahat ng kanyang sinabi at nagsalita. Binitawan niya ang kamay ng kanyang anak at sinabi na kahit pa daw ganoon, hindi pa rin daw niyang maiwasan na isipin ang kanyang kapatid na si Deme-ero sa mga oras na kagaya nito. Dahil mas maaasahan pa rin daw siya kaysa sa sinuman. Nagsalita naman si Yer-Ona, pasiga niyang sinabi sa kanyang ama na ang kanyang uncle daw na si Deme-ero ay hindi na nagpakita sa kanila mahigit 10 taon na ang nakalipas. At dahil hindi pa nakukumpirma kung buhay pa ba siya o hindi man lang ba daw nito naiisip ang imperyo. Napaisip naman ang kanyang ama at napatingin sa itaas at nakita niya sa kulay asul na kalangitan ang 2 ibon na naglalaro at nagsalita. Sinabi niya na habang nakikita niya ang 2 ibon na naglalaro ay naaalala niya ang dating Swallow Empire at ang Thrawn Principality na malapit sa isa't isa noon. At inaasahan niya na sana daw ay wala ng dugo pang dadanak sa lupain na ito. At bigla na lang may sumisigaw na isang knight at tinatawag siya nito. Habang tumatakbo ang knight ay pasiga niyang ipinaalam sa kanyang kamahalan na may natanggap daw silang isang emergency message mula sa mga guard na nagbabantay sa kanilang border at sinabi nito na may isang kaguluhan daw ang nagaganap doon. Tinanong naman ng emperador na kung ano daw ang mensahe na ito at ano ba daw ang kaguluhan na nangyayari doon. Sumagot naman ang knight at sinabi niya na ang Thrawn Principality daw ay sinalakay ang Baker Estate. At pinaslang ang halos humigit kumulang 1,000 mga border guards nila. Nagulat naman ang mag-ama nang marinig nila ang balitang ito at hindi sila makapaniwala na ginawa ito ng Thrawn Principality. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.